The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise, and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Bago ho yung lahat, o una sa lahat, hingi muna po ako ng pasensya sa inyo. Medyo magulo po yung ating simbahan dahil sa mga ginagawang construction po. Ang dami pong scaffoldings, may mga nets pa, tapos may mga areas pa na sarado at iba temporarily naka-monoblocks lang ho at parang hindi alam ng tao kung saan dadaan po dito sa simbahan. Pero sana nga ho, kahit may mga scaffoldings, tumatagos pa rin ho yung ating paningin at nakikita pa rin ho natin yung ating mahal na ina o ramdam pa rin natin ang Diyos, di ho ba? Naalala ko tuloy, yung isa sa mga pinag-usapan ho namin ng isa sa mga donors ho ng pagpapagawa ng simbahan na ito. Sabi niyo sa akin, Father, parang hindi tapos yung simbahan. Kasi nung binuksan na ho namin lahat, tiningnan ho namin lahat, at tiningnan ho yung harmony ng lahat ng elements, sabi niya, Father, parang hindi tapos yung simbahan. Parang ang dami pang dapat gawin. So, Father, sabi niya, parang hindi lang restoration o enhancement ng simbahan yung ginagawa natin. Actually, Father, parang tinatapos lang natin yung simbahan. Sa mahabang panahon, no? Siguro nga yung sa centennial na ito, parang preparation, parang ngayon pa lang, parang ginagawa ng buo yung simbahan. So, may pakita lang ho natin sa mga tao, Father, na tapos, kahit papano, tapos yung simbahan. Pakita lang ho natin, Father, sa mga tao na pumapasok dito, yung kagandahan, kung ano ba yung kagandahan dapat ng simbahan na ito. Na sang-ayon naman ho ako sa kanya. Na tila parang hindi tapos yung simbahan. May mga repair siguro, pero hindi harmonize. So, ang ginawa ng mga artists, hinarmonize ho lahat ng elements dito sa loob ng simbahan. Kaya sabi niya, Father, mukhang parang mag-iiba yung anyo ng simbahan na ito. Parang sinasabi, magkaroon ng transfiguration yung simbahan na ito. Pero nagbuntong hininga yung kausap ko. Pero sabi niya, Father, sana, sa bawat tao, sa bawat Katoliko, sa bawat deboto na pumapasok dito sa simbahan na ito, meron ding pagbabago. Hindi lang nagbago yung simbahan, yung building na ito, kundi yung bawat tao na pumapasok dito, meron ding pagbabago. Na kung naramdaman nila o nakita nila yung kabutihan, kagandahan ng simbahan na ito,
Sana yung kabutihan at kagandahan na yan, kabutihan at kagandahan ng Diyos ay dala-dala sa kanilang pamamahay, sa kanilang trabaho. Na hindi lang nakita yung magandang simbahan, kundi meron ding pagtalima sa salita ng Diyos. Nakakatuwa yung usapin namin ng donor na iyon. And I totally agree, 110%. Na sana nga ho, hindi lang natin nakikita yung kagandahan ng mga bagay-bagay sa buhay natin, kundi meron ding pagtalima sa kalooban, salita ng Diyos. Hindi lang naging natatransfigure yung simbahan na ito, kung hindi bawat isa ho sa atin ay nagkaroon din ng transfiguration. Kaya yung transfiguration ho, although sinasabi natin na ito ay pagbabagong anyo ng ating Panginoon. No, pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Pero kung papakinggan ho natin yung Ebanghelyo, hindi lang ho yung elemento na yan na nakikita yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, kundi meron din hong pakikinig sa salita ng Diyos, sa salita ng Ama, sa salita ng ating Panginoon. Di ho ba? Meron hong 3 utos yung ating Panginoon at ng Ama na narinig natin sa ating Ebanghelyo. Isang aspeto lang ho yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Nagbago yung mukha, nagbago yung kasuotan, pero hindi lang ho yun. Meron hong binanggit o meron hong utos ang Ama at yung ating Panginoon. Ano po yung 3 utos na yon? Una, sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Unang utos ho para sa atin, marunong ho tayong makinig. Marunong makinig sa Diyos at marunong makinig din sa ating kapwa. At yung pangalawang utos, dahil natakot yung mga alagad, si San Pedro, San Juan, Santiago, sabi ng ating Panginoon sa kanila, "Rise and do not be afraid." Kaya yung pangalawang utos para sa atin, para maging kompleto yung ating transfiguration. No? Una, marunong makinig. Transfiguration yan. Pangalawa, maging matapang. Rise and do not be afraid. At elemento din yan ng ating transfiguration. At yung pangatlo, do not tell the vision to anyone. Yung huling utos ng ating Panginoon sa transfiguration account. Do not tell the vision to anyone. Parang sinasabi ho ng ating Panginoon, utos ho sa atin, maging matalino ho na tayo. Maging matalino. Alam ho natin kung ano yung dapat. Alam ho natin kung ano yung pwede at di pwede. Alam ho natin yung tama sa mali. At alam din ho natin yung tamang panahon. Sa tingin ko, kung meron ho tayong 3 yun, napapansin din ho natin yung pagbabago sa ating sarili at kahit sa ating pamilya. Kung tayo marunong makinig, tayo ay nagiging matapang sa hamon ng buhay at tayo ay maging matalino. Alam natin yung tama at alam natin yung tamang panahon. Na kahit kami mga pare, pilit din ho na tinutugunan yung bagay na yan. Napilit din ho namin sundin yung kalooban ng Diyos na meron din hong pagtalima sa utos o salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa ho, sa dati kong assignment, although ako ho yung superior, pero mayroon ho akong kabady na isang pare. Nang bawat lakad ko, ay sinasabi ko ho sa aming community, o kung hindi ko man masabi sa aming community, ay sinasabi ko ho sa isa kong kabady na pare, na mas bata ho sa akin. Kaya parang, although nagpapaalam sila sa akin bilang superior, pero ako bilang superior, ay nagpapaalam din ho sa aking community, kahit sa nakakabatang pare sa akin.
Kaya minsan, sinabi ko sa kabady kong pare, sabi ko, Father, wala ako sa lunch. Wala ako sa lunch mamaya. May meeting kami at mukhang marami kaming pag-usapan at medyo mabibigat yung pag-usapan namin. Kaya doon na lang muna ako. Nagpa-prepare ako ng lunch doon sa office. Doon na lang ako mag-lunch mamaya. Wala ako dito sa community. No? Pareho akong nagpapaalala sa bawat isa. Sabi niya, Father, paalala lang, yung pamilya natin madasalin. Yun ang paalala niya. Father, paalala lang, yung pamilya natin madasalin. Sabi niya, ibig sabihin, Father, marunong tayong makinig. Hindi lang sa Diyos, kundi sa ating kapwa. No? May meeting kayo, Father, pero dapat marunong ka rin makinig sa kanila. Hindi lang ikaw yung magsasalita doon, ha? Dapat marunong ka ng makinig. Madasalin tayo, Father. Meron tayong ministry of listening. Ministry of listening. At napakahalaga yung tinatawag na ministry of listening. Kahit sa aming mga pare, no? Pangunahin yung ministry na yan. Kahit before anything else, parang ganun, marunong munang makinig. Merong ministry of listening or capacity to listen. At inaamin ko bilang pare, isa sa mga mahirap po na gawin yon, lalong-lalo na sa confession. Makinig sa mga kasalanan ng tao, makinig sa mga hinaing ng tao, na minsan parang hindi ko rin alam kung anong sasabihin o kung anong solusyon sa mga hamon nila sa buhay o problema nila sa buhay. At minsan talagang inaamin ko, pasensya na ho, hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Pero sinasabi na lang ng isang penitent nang sinabi ko, pasensya na ho, wala po akong maisip kung ano yung magandang gawin sa sitwasyon mo. Sabi niya, Father, salamat ho sa pakikinig. Salamat ho sa pakikinig. Ministry of listening. Kaya magandang pagnilayan dito. Sa ating sarili, o sa ating pamilya, ang pamilya nyo rin ho ba ay madasalin? Yung dasal na hindi lang ho nagsasalita kung ano yung hinaing natin sa Diyos, kundi dasal na marunong makinig sa salita ng Diyos. Meron din ho ba tayo sa ating pamilya na ministry of listening? Marunong makinig sa ingay, at hindi lang ho ingay, kundi kahit tahimikan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Sino sa inyo dito, lalo na sa mga anak, yung nanay niya maingay? Usually ba yung nanay yung maingay? Sino yung nanay nila maingay? Nagkakahiyaan? Or else, pag tinaas yung kamay, walang breakfast mamaya. Pero nakikinig ho ba tayo? Kung tayong mga anak, nakikinig ba tayo sa ingay ng ating mga nanay? Baka naman meron lang pag nagdadaanan yung nanay mo na kailangan mo lang pakinggan. Kaya nag-iingay yan kasi nagpapapansin. Baka hindi mo na pinapansin o baka hindi ka na nakikinig sa nanay mo. Sa mag-asawa, meron din ho bang ministry of listening? Alam ko merong obedience. Madalas siguro yung tatay, obedient yan. Pero meron ho bang ministry of listening? Na yung nanay, marahil ay nakikinig sa katahimikan ng tatay ng asawa niya, o yung tatay ay nakikinig din sa ingay ng kanyang asawa. O sa kapatid nyo lang din ho. Minsan siguro may kapatid kayong tahimik lang, di ho ba? Bakit kaya tahimik? Baka nagtatampo sa'yo. Baka nagkamali ka sa kanya. Kaya tahimik na lang, ayaw ng gulo. Pero marunong din ho ba tayo makinig sa katahimikan ng ating
kapatid. Ministry of listening. That's a prayerful ministry. Ministry of listening. At hindi lang listening with the ears, na pumasok dito sa kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga. But it's listening with the heart, na pag narinig ho natin, ay sumasailalim sa ating sa ating puso. Pakikinig na may awa, pakikinig na merong unawa. Kaya unang paalala ko sa atin, utos ng ating Panginoon, listen, makinig, marunong magdasal, marunong makinig sa Diyos, marunong makinig sa isa't isa. Yun pa yung unang paalala sa akin. At pangalawang paalala, minsan sabi ko sa kabady kong pare, attend ako ng birthday celebration ng kaibigan kong pare. Medyo gagabihin ako. At may kunting inuman. No? Pagpasensyahan mo na, ganun talaga minsan. Pag nagsama-sama yung pare sa birthday celebration, merong inuman. At sabi niya sa akin, Father, yung pamilya natin matapang ha. Yung pamilya natin matapang. Huwag kang iiyak pag pinagkaisahan ka. Huwag kang umuwi na uluhaan. Laban ka. At marunong ka lang makisama. Magandang paalala ho. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Ang pamilya nyo rin ho ba ay matapang? Hindi basta-basta sumusuko sa problema o pagsubok. Nakikita yung sariling kakayahan at pinagtutulungan ho, hindi pinapabayaan na maayos kung ano man yung gulo sa pamilya. Pinagtutulungan yung bawat miyembro ng pamilya. Kasi nga, yung pamilya natin dapat ay matapang. Hindi basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. Lumalaban sa hirap ng buhay. Kaya pangalawang paalala sa atin, pangalawang utos ng Diyos sa atin, do not be afraid. Maging matapang. Di ho tayo iyakin. So, iyak siguro, pero panandalian. Pero patuloy pa rin sa hamon o lumalaban sa hamon ng buhay o pagsubok ng buhay. Kaya pangalawang paalala, yung pamilya ho natin matapang. At pangatlong paalala, minsan sabi ko sa kabady kong pare, Father, sasama ako sa integration ng aming office. 3 days and 2 nights. Sabi niya sa akin, Kuya, yung pamilya natin matalino. Marunong tayo dapat lumusot. No? Matalino tayo. Mahuhulihin kanila. Paaminin kanila. Pero kailangan marunong tayong lumusot. Huwag kang basta padala. Alam mo kung ano yung dapat. Kaya magandang paalala ho sa atin yan. Yung pamilya ko natin matalino. Dapat maging matalino tayo. May magandang prinsipyo sa buhay. May paninindigan. At hindi lang ho basta sumasabay. Hindi lang basta sumusunod sa kung kanino. Na marami naman sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi naman nakakatulong, di ba? Mabibilang lang din ho natin siguro yung mga taong nakakatulong sa atin. Pero iba dyan, no. Hindi naman nakakatulong sa atin. At inaabangan lang yung pagbagsak natin. Pero dapat maging matalino tayo. Marunong din tayong pumili kung sino ba yung talagang nakakatulong sa atin. Yung katabi nyo ba? Sigurado kayong nakakatulong sa inyo? Maging matalino. Hindi ho ba? Pag nilayan yung mga bagay-bagay at gumawa ng magandang desisyon, matalino, hindi matigas ang ulo. Di ho ba? Kaya magandang paalala ho sa atin, matalino ho tayo. Do not tell the vision to anyone. Merong pagninilay sa mga bagay-bagay. Alam ang tama at alam yung tamang panahon.
Kapag meron hong tatlong yan sa atin ho, sa ating pamilya, meron din po transfiguration sa atin. Marunong makinig, maging matapang, at maging matalino. Kapag meron hong pagtalima sa utos o salita ng Diyos, magkakaroon din ho tayo ng transfiguration. Makikita at maramdaman natin ang kalawalhatian ng Diyos. Hindi lang ho sa simbahan na ito. Kundi pagpasok ko natin dito, mamaya, pag-uwi ho natin, sana meron ding transfiguration na nangyayari sa atin. Na hindi lang nagbago itong simbahan, kundi tayo mismo, yung pamilya ho natin, yung komunidad ho natin, meron ding pagbabago. O kahit saan man tayo, meron ding pagbabago. Marunong makinig, naging matapang, at naging matalino.